Sa iba pa mga balita, hindi pa man natatapos ang issue ni Attorney Ian Sia sa Pasig, isang kandidato naman sa pagkagobernador sa Nueva Ecija ang inisyuhan ng show cause order ng Commission on Elections o COMELEC. Ito'y kaugnay ng patama nito sa incumbent mayor na kasalukuyang nakikipaglaban sa sakit na kanser. Ang buong detalye alamin sa report ni Kyle Bulyas. Patuloy pang humahaba ang listahan ng mga kandidatong pinagpapaliwanag ng Commission on Election dahil sa mga paglabag sa umiiral na resolusyon patungkol sa anti-discrimination at fair campaigning. Nadagdag dito ang kandidato sa pagkagobernador ng Nueva Ecija na si Virgilio Bote, kaugnay naman ng mga binitawan nitong pahayag tungkol sa kalaban ng kanyang kaalyado. Sa kanyang campaign rally noong Abril 3, sinabi ni Bote na malabo na umanong matalo ang kanyang kaalyadong tumatakbo bilang mayor ng bayan ng General Triño dahil hindi na nakakapangampanya ang political rival nitong si incumbent Mayor Isidro Pajariliaga. Ito ay dahil sumasailalim sa matinding gamutan si Pajariliaga para sa sakit nitong cancer. Sa inilabas na show cause order ng COMELEC, malinaw itong paglabag sa kanilang resolusyon, partikular na sa public ridicule o panghihiya sa mga persons with disabilities. Kahapon, naglabas din ng show cause order ang COMELEC laban naman kay Congressman Ruel Peter Gonzaga na tumatakbo din sa pagkagobernador ng Davao de Oro dahil sa mga pahayag nito tungkol sa mga kababaihan. Ilan lamang sa mga ipinahayag ni Gonzaga sa kanyang mga kampanya ang tungkol sa kakayahan umano ng mga kababaihan pagdating sa sex. May pagkakataon ding may ipinatawag si Gonzaga sa entablado na miyembro ng kanyang konseho para halikan ang isa sa mga babaeng audience nito. Sa kabuuan, 5 kandidato na ang inisyuhan ng show cause order ng COMELEC kung saan mayroon lamang silang 3 araw para sumagot kung bakit hindi sila dapat patawan ng election offense at madiskwalipika sa halalan. Kahapon din ay agad namang tumugon ang vlogger na si Mocha Uson sa sulat na ipinadala ng COMELEC, kaugnay naman ng kanyang campaign jingle. Ito ay matapos siyang sitahin dahil sa sexually suggestive elements sa kanyang kampanya. Sa statement ni Uson, sinabi nitong ititigil na nila ang paggamit ng naturang campaign jingle na may double meaning at nangako itong sasailalim sa review ang lahat ng content ng kanyang campaign materials. Para sa MBC TV Network News, ito si Kyle Bulyas ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.